Okay, isang mapagpalang araw uli sa ating lahat mga kapatid. Ito po muli ang Kohelet Ministry na patuloy na magdadala sa atin ng salita ng Panginoon. Patuloy tayong mag-aral at tayo po ay magsama-samang alamin ang mga salita ng ating Panginoon. Tayo po ay mayroong topic tungkol sa church or iglesia na itinatag ng ating Panginoon. So, nasa episode 85 na po tayo. Last meeting ay pinag-aralan natin ang church ay ang trabaho ng church, ang purpose ng church ay palaganap at isulong yung kaharian ng Panginoon dito sa lupa. So, ayon sa Great Commission, ang sabi, "Humayo kayo at gawin niyong alagad ko ang lahat ng bansa." So, tayo po ay patuloy na nangangaral sa iba't ibang lugar. At sa pamamagitan ng mga house churches, tayo po ay nagpapalaganap ng mga salita ng Panginoon. At ginagamit po natin yung sistema ng house churches. So ito po yung pumupunta tayo sa mga bahay, inaalok natin yung pag-aaral ng salita ng Panginoon. Pag sila po ay tumugon doon sa kanilang mga narinig at nanampalataya sila, so sila po ay nagiging iglesia, nagiging bahagi ng isang iglesia ng ating Panginoon. Kaya nga sa pagpapatuloy ng ating gawain, hindi lamang ang purpose natin ay to advance His kingdom, pero isa pang layunin ng church sa atin ay yung siya ay sambahin at purihin. So mahalaga yung alam natin bakit tayo natatag, why do we exist. So kailangan po na malaman natin ang church o tayo po ay tinawag ng Panginoon para siya ay sambahin at higit sa lahat ay bigyan ng karangalan. So ito po yung ating pag-uusapan. So sa Revelation chapter 4 verse 11, sabi po ng Panginoon dito sa kanyang sinulat sa pamamagitan po ni Apostle Juan, ang sabi rito, "Aming Panginoong Diyos, karapat-dapat kang tumanggap ng pagpupuri, ng paggalang at kapangyarihan, pagkat ikaw ang lumalang ng lahat ng bagay. At ayon sa iyong kagustuhan, sila'y nilalang mo at pinanatili." So ito palang mga tao, yung lahat pala tayo bilang isang tao o naging bahagi ng church. So meron tayong obligasyon na kasama sa obligasyon natin na purihin natin ang Panginoon. At hindi lamang ang iglesia kundi ang lahat ng kanyang nilikha. Pero merong pagpupuri na nakalulugod sa ating Panginoon. Kaya maganda po yung alam natin paano ba magpuri at ano ba yung tamang pagpupuri at ano yung mahalaga doon sa ginagawa at alam natin mahalaga yung ginagawa natin. So ang reason kung bakit natin pupurihin dahil siya yung ating creator. At kung natatandaan natin bilang tao, tayo po ay talagang may obligasyong purihin at ang sabi, igalang at higit sa lahat at paglingkuran natin ang Panginoon, ang Diyos na lumikha sa atin. So hindi lamang yung mga tao kundi lalo higit yung mga kanyang tinawag o yung kanyang mga pinili. So bagamat tayo ay mga nagkasala, tayo ay pinatawad ng Panginoon. Kaya lalong masigit yung pagpupuri natin gagawin sa Kanya kasi bukod sa bilang isang tao na Kanyang nilikha, na obligasyon nating purihin. So sa pagbibigay niya sa atin ng pagkakataong maging bahagi ng Kanyang iglesia, lalo higit sana na magpuri tayo sa Panginoon dahil iniligtas niya tayo sa anumang kasalanan at anumang uri ng kapahamakang mangyayari sa kabilang buhay. Kaya nga tayo bilang isang church, ang miyembro po ng church ay may mga kaligtasan
At ito yung dahilan kung bakit kinakailangan nating purihin. Kaya nga kung tayo ay naging Kristiyano, parang double portion yung pagpupuring gagawin natin. Aside na siya yung lumalang sa atin at meron pa siyang ginawa sa atin para tayo ay maging bahagi ng kanyang katawan. At yung pagiging bahagi ng katawan, isa yan sa mahalagang ginagawa dapat ng isang Kristiyano. Ito yung bigyan siya ng pagpupuri at igalang natin siya. So ito po yung magiging attitude ng iglesia. Kaya nga sa mga taong nakakilala sa Panginoon, simula nung sila ay na-convert, nagkaroon ng pananampalataya, tinanggap nila yung kapatawaran. So yung mga taong napahayagan natin ng salita ng Panginoon, sila ngayon ay nagpupuri at nagbibigay galang sa ating Diyos. At ito yung isang bagay na talagang kinalulugdan ng Panginoon. So isang layunin ng church ay purihin at sambahin ang ating Diyos na lumikha sa atin. So kung titingnan natin mga kapatid, marami din namang nagpupuri sa Diyos na mga nilalang niya. Pero iba yung kanyang mga pinili, iba yung kanyang mga hinirang. Kasi ito yung dapat lalong magpuri sa ating Panginoon. Kung yung mga hindi nakakilala sa Panginoon ay talagang nagpupuri sa Kanya at higit sa lahat ay nagbibigay ng malaking karangalan sa ating Panginoon. So how much more na tayo mga pinili niya at dapat tayo nagbibigay ng example kung paano at dapat ay paano magpuri ng tama at paano magpuri, bigyan ng karangalan ng ating Panginoon. Sa Book of Isaiah chapter 43 verse 7, ganito rin ang sabi, sila ang aking bayan at aking silang nilalang upang ako'y bigyan ng karangalan. So, ang pagbibigay ng karangalan sa Panginoon ay nakasalalay sa pagkilala natin. Kasi kung hindi natin siya makikilala na tayo'y bayan niya at tayo'y nilalang niya, talagang hindi natin siya pupurihin at hindi natin siya sasambahin. So, merong tamang klase ng pagpupuri. At sinabi ng Panginoon, minsan ang sabi, dapat natin siyang purihin sa espiritu at katotohanan. So, yung pagdating sa pagpupuri sa ating Panginoon, kung pinupuri lang natin siya ng labi, sabi ng Panginoon, ang sabi sa Matthew 15:8 na mga taong nagpupuri sa Kanya ay hindi nagmumula sa puso, nagmumula lamang sa labi. Kaya sabi dito, paggalang na handog sa akin ng bayan ko ay paimbabaw lamang, sapagkat ang bibig at hindi puso ito bumubukal. So kung titingnan natin, ang sabi, ang paggalang at ang handog nila ay ng bayan ko ay paimbabaw lang. So pakunwari lang dahil sa bibig lamang at hindi sa puso ito bumubukal. Sabi sa verse 9, pagpupurit pagsambang ginagawa nila, walang kabuluhan. Ang utos ng tao ang itinuturong utos ng may kapal. So mahalaga pala yung pagpupuri natin ay mula sa puso. Ito pala yung tinatanggap ng ating Panginoon. Ito yung tinatanggap ng Diyos na siyang lumikha sa atin. Kaya kung tayo ay magpupuri sa Panginoon at patuloy na makakakilala sa Kanya dahil narinig natin yung mabuting balita. So tayo ngayon ay ang pagpupuri natin ay mula na sa puso. Ibig sabihin, meron tayong sincerity. At ang nais ng Panginoon, yung totoong sumasamba sa Kanya. Kaya nga pag tayo po ay sumasamba sa Panginoon, binibigyan natin siya ng kaluguran. Ang goal natin ay mabigyan natin siya ng glory sa ating pagpupuri. Kasi merong klaseng pagpupuri na
hinahanap ang Panginoon. Sa John chapter 4 verse 23, sabi rin ng Panginoon, ngunit dumating na ang panahon at ngayon na nga, na ang tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan, sapagkat ito ang hinahanap ng Ama sa mga sumasamba sa Kanya. So, ano yung hinahanap daw ng Diyos sa atin? Na tayo ay sumamba sa Kanya sa pamamagitan ng Espiritu at katotohanan. Kaya nga yung pagdating sa pagsamba sa pamamagitan ng Espiritu, ibig sabihin, tayo po ay nagwo-worship sa Kanya sa pamamagitan ng ating buhay. Ang sabi, we worship Him in spirit and truth. Kaya nga, nagmumula sa puso dapat yung ating pagpupuri. Kaya nga, pag sinabing from spirit, yung buong buhay natin, so ito pala yung karapat-dapat na pagsamba, yung pagdating sa katotohanan, na ibig sabihin, based on God's word. O ibig sabihin, ayon sa nasusulat, yung uri ng pagsamba na nais ng Panginoon sa atin, ito yung hinahanap ng Diyos na lumikha. Yung sinasamba natin siya sa pamamagitan ng ating mga puso o sa pamamagitan ng ating espiritu o buong buhay natin at sa pamamagitan din ng katotohanan, at ang katotohanan na yan ayon sa banal na kasulatan. Kaya nga kapag tayo tinuruan ng Panginoon, ganito kayo sumamba, ay dapat ganun ang pagsamba natin. At ganun yung gagawin nating pagpupuri. At kung titingnan natin, si Paul, tinuruan din tayo kung paano sumamba. Ano yung tamang uri ng pagsamba sa Diyos. Sabi sa Romans chapter 12 verse 1, sabi rito, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanhik sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. So, napakaganda yung paalala sa ating mga kapatid kasi akala natin, pag nagpunta na tayo sa simbahan, ay nagsumasamba na tayo. So, hindi yung pagiging present natin every Sunday ang totoong pagsamba, kundi ang sabi rito, dapat ang ating pagsamba ay buhay. Yung karapat-dapat, ibig sabihin buhay, banal at nakalulugod. Paano ba pag sinabing buhay? Ito yung kumikilos, ito yung kung titingnan natin pag ang pinag-usapay patay, wala nang pakinabang eh. Kaya nga pag sinabing buhay, ikaw yung may diwa. At ang sabi nga, gamitin ninyo ang inyong buhay sa pagsamba sa ating Panginoon. So, ang dapat makita sa atin daw, maging buhay ang inyong pagsamba. Ang sabi, ialay niyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay. Isang uri ng pagsamba yung pagbibigay natin ng sarili natin sa ating Panginoon. Pagbibigay natin ng oras, pagbibigay natin ng panahon, at higit sa lahat ay pagbibigay natin ng ating buhay. At hindi lamang yon kundi yung nakalulugod at banal. Pag sinabing nakalulugod ay ito yung mga gawang naaayon sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya nga mahalaga pag sinabing in truth, we worship Him according to His Word. Kaya nga tayo po ay pababanalin din ng Kanyang salita. So, ang salita ang siyang nagpapabanal sa atin sa pamamagitan ng pagsunod natin sa Kanya. Kaya nga sinabi ng Panginoon sa John 17:17, makikita natin doon, ang sabi, pabanalin mo sila sa pamamagitan ng iyong salita. Basahin lang natin. Ang sabi rito, italaga mo sila sa pamamagitan ng katotohanan at ang salita mo ay katotohanan. So, yung pagtatalaga, ito yung sanctify them.
by the truth. Ang sabi, pabanalin mo sila sa pamamagitan ng katotohanan. Kaya nga tayo, 'pag tayo ay nagpupuri sa ating Panginoon, ang pinagbabasihan natin lagi at ang malaking tanong sa atin lagi, nabibigyan ko ba ng glory ang Panginoon every time na nagpupuri ako sa Kanya? So, nabibigyan ko ba siya ng karangalan kapag ako ay nagpupuri sa Kanya? O ang isa pang magandang tanong, humaharap ba ako sa ating Panginoon ng may kabanalan? Kaya ang purpose ng church sa atin, kung bakit may church, dati tayo walang kabanalan, pero dahil sa ating ah, pananampalataya, itinuring tayong banal na Panginoon. Sabi nga, pinapaging banal ng ating Panginoon. So tayo, meron tayong ah, tawag dito, meron tayong karakter o meron tayong identity na sa harap ng Panginoon tayo kanyang pinabanal. Kaya nga, sino ba yung mga pinabanal niya? Ito po yung mga nakipag-isa sa ating Panginoon. Ito po yung iglesia. Kaya nga ang church dapat ang itinuturo niyan kung papaano tayo mamuhay ng may kabanalan upang ang laging adhikain natin ay bigyan natin ng kapurihan ang ating Panginoon sa pamamagitan ng ating pagsamba at pagpupuri sa Kanya. Kaya nga doon sa verse 12, para makita natin kung paano natin magagawa yung buhay at banal at kalugod-lugod sa Kanya. Sabi sa verse 2, ito po yung sinasabi ng Romans chapter 12. Ang sabi, huwag na kayong umayon sa takbo ng mundong ito, number 1. So, huwag nating sundin ang takbo ng sanlibutan sa paraan na kung tayo po ay sumasamba sa Kanya. Ang sabi, mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid nyo kung ano yung kalooban ng Diyos. So, yung laman ng ating kaisipan, ang sabi, kailangan nating baguhin at mag-iba. Kung tayo po ang kaisipan natin ay worldly, kung nakatuon lamang ito sa mga material na bagay, nakatuon lang yung pagpupuri natin sa ating mga kaibigan na mamimit sa church o ma-please natin yung kapwa natin Kristiyano o yung pastor natin. So, hindi po ganun dapat ang kaisipan natin. Kaya once na tayo sumamba, ang iisipin natin, ang pagpupuri ko ba sa Panginoon ay may kabanalan. At higit sa lahat, ang sabi, ay nakalulugod sa Kanya. So, ang intention natin, kapag pumunta tayo sa church para magpuri o magpasalamat tuwing linggo, dapat ang iniisip natin, mabibigyan ko kaya ng kaluguran ang ating Diyos na buhay every time na pupunta ako sa church at magpupuri sa Kanya. Ako ba ay nakalulugod sa Kanya? Ako ba ay may kabanalan? Ang inihahain ko ba yung aking sarili bilang isang buhay? Ano sabi? Yung handog na buhay. Kaya nga sa musunod, sabi nga rin, mag-iba na kayo ng pag-iisip upang mabatid nyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti, nakalulugod sa Kanya at talagang ganap. So, mahirap pala yung magpuri. Para bang, kung titingnan natin, parang isipin natin, parang andali. Sa paraan natin, madali tayo magpuri sa Panginoon. Ibig sabihin, ang problema lang, hindi natin alam kung nakalulugod sa Kanya. Kaya nga kung ang aim natin, ang goal po natin mga kapatid ay mabigyan ng kaluguran ng Panginoon. Ang sabi, magbago na tayo ng diwa at pag-iisip. Ihayin natin ang ating sarili o ihandog natin ang sarili natin bilang isang handog na buhay. So ito po yung may kapangyarihang gumawa ng tama, may kapangyarihan din itong gumawa ng mag-isip na kung ano yung nakalulugod sa Panginoon. Kaya kung alam natin na kailangan kong sambahin ang Diyos na lumikha sa akin, so gagawa ako ng isang hakbang paano ko mapagbubuti yung aking pagpupuri at pagsamba sa Diyos.
at papaano maging kalugod-lugod yung aking pagsamba sa kanya. Kaya nga, ang sabi, para magawa natin yon, ang sabi, number, wag tayong umayon sa takbo ng sanlibutan ito. So, marami ngayong worship na para bang concert ang dating. So, nakikita natin masaya, maganda kasi maraming umaawit para sa Panginoon. Pero kung pagtutuunan natin yung mga bagay na nakalulugod, parang ito bang lahat na nagpupunta sa malaking pagpupuri na ito ay namumuhay ayon sa kabanalan at may nakalulugod na klase ng pamumuhay. So, wala tayong idea, hindi natin alam. Pero ang pinag-uusapan natin dito, yung uri ng pagsamba na karapat-dapat sa Diyos. Kaya nga, wag nating sayangin yung pagkakataon. Once na ikaw ay naging bahagi ng church, isa ka na sa karapat-dapat na magpuri sa Kanya. Kasi nga, nag-iba na tayo ng diwa, nag-iba tayo ng pag-iisip, at naging Panginoon natin ang Panginoon sa buhay natin. Ibig sabihin, siya yung sinusunod natin. Siya yung nasusunod sa loob ng church. Siya ang nasusunod sa lahat ng mga taong nagnanais sumunod sa Kanya. Kaya nga yung ating buhay, ang kailangan nating ihain sa Diyos bilang isang handog na buhay. Kaya nga kung tayo po ay patuloy na nagpupuri sa Kanya, nagagawa po natin ang layunin kung bakit natatag ang iglesia, kung bakit naging bahagi ka sa church ng Panginoon o sa body ng Panginoon, ay kailangan mong sambahin siya. So, ang mga taong sasamba sa Kanya at dapat nagbibigay ng karangalan, ito yung mga taong tinubos niya ng malaking halaga. Sabi po rito sa 1 Corinthians chapter 6, verse 19 to 20, ang sabi rito, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo? Tinanggap niyo ito mula sa Diyos. Ang inyong katawan ay hindi talagang inyo kundi sa Diyos. Binili kayo ng malaking halaga, kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. So, nakikita natin yung mga binili ng dugo ay talagang dapat magbigay karangalan sa ating Panginoon. Ang sabi, ang inyong katawan ay hindi inyo. Ito'y pag-aari ng Diyos. Ang sabi, binigyan tayo ay templo niya at ang kanyang espiritu ay nananahan sa atin. So, kaya nga kung tayo po ay magiging Kristiyano, ang tawag sa atin ay mga tinubos ng Panginoon. Mga taong pinagkalooban ng kaligtasan, mga taong pinagkalooban ng tatak ng Diyos, ng Espiritu Santo. Kaya nga, once na tayo ay nagsamba at nagpuri sa ating Panginoon, nagagawa natin itong pagpupuri sa Espiritu. Ibig sabihin, yung Espiritong ipinagkaloob ng Diyos sa atin, ito yung ang mga taong nagpupuri sa ating Panginoon. Kaya nga sabi, ito yung klase ng sumasamba ang hinahanap ng ating Panginoon. Kaya nga doon sa John chapter 4, verse 23 and 24, ang sabi sa 24, kaya nga ang Diyos ay dapat sambahin sa Espiritu at katotohanan. So sabi, ang Diyos ay Espiritu, dapat siyang sambahin sa pamamagitan ng Espiritu at katotohanan. Pag sinabing Espiritu, ito po yung isang kalalagayan ng ating Panginoon na hindi natin siya nakikita. At dahil nga ang sabi, kaya nga kung tayo magpupuri sa Kanya, dapat wala tayong image na pinatutungkulan ng ating pagpupuri kasi siya ay Espiritu. Kaya nga, paano natin siya mapupuri sa pamamagitan ng Espiritu at katotohanan? Yung Espiritu na binigay niya sa atin, yun yung kasama nating nagpupuri sa ating Panginoon. Ibig sabihin, yung mga binigyan ng Espiritu, yung binigyan ng tatak ng Diyos, ito lamang yung nakakapagpuri ng nakalulugod sa ating Panginoon. Kaya nga yung pagpupuring ginagawa natin ay dapat nagmumula sa puso at naayon sa banal na salita. Sabi nga, pag sinabing ikaw ay
pinagkalooban ng Espiritu, ikaw ay alipin na ng katwiran, ng katotohanan, tayo po ay namumuhay na ayon sa katotohanan. Kaya nga yung pagpupuring ginagawa ng iglesia, ito po yung nakalulugod sa kanya. Ito po ay nagbibigay sa kanya ng kaluguran. At ang maganda nga diyan, sabi, ito yung totoo at tunay na pagsamba sa Diyos. So, napakaganda po yung guidance na binibigay ng banal na kasulatan sa atin. Kaya nga tayo mga kapatid, natuto tayong pumunta sa simbahan, hindi para purihin siya. At nung tatandaan ko nung araw, nung hindi pa po ako Kristiyano, nakakarating din naman ako ng simbahan. Minsan may sipit pang sigarilyo at doon lang ako sa labas ng simbahan. Pero pag umuwi ako sa bahay, parang pakiramdam ko nagsimba na ako. O para bang pakiramdam ko ay pinuri ko ang Panginoon sa buhay ko. So, ang layo pala. Ganun pala yung pagsamba ng walang espiritu at walang katotohanan. Feeling mo lang na binigyan mo ng kaluguran ng Panginoon dahil present ka sa isang simbahan. So, hindi pala ganun. Kaya nga yung iglesia, yung church, ito yung mga taong nagbibigay karangalan sa Diyos dahil tinanggap natin yung kanyang biyaya. So, parang ang pagpupuri natin ay isang pasasalamat sa Diyos na nagligtas sa atin. Yung sobrang pasasalamat, yung taus-pusong pasasalamat. Kaya nga, yung pagpupuri na dapat nagagawa ng mga Kristiyano, dapat ang aim natin lagi. So, yung isa sa pinakamataas na pagpupuri, dapat na ibibigay natin. Kasi nga, ang Diyos na pinupuri natin at sinasamba natin, isang makapangyarihang Diyos, isang Diyos na ah, nakakaalam ng lahat ng bagay, nagmimay-ari ng lahat ng bagay. Isang Diyos na umibig sa atin, isang Diyos ang nag-design ng lahat para sa atin. Kaya kung tayo nagkasala dati, binigyan niya tayo ng panibagong chance para tayo ay maging karapat-dapat sa Kanya at lalo higit sa Kanyang iglesia. So mga kapatid, ang pagpupuri ay mahalaga. So tinawag tayo ng Panginoon para sambahin natin siya at purihin natin siya sapagkat siya yung lumikha sa atin. Number 1. Pangalawa, siya rin yung nagbigay ng kaligtasan sa atin. So, merong double portion ng pagpupuri kapag Kristiyano ka. Kung ikaw ay tao, obligasyon mo rin siyang purihin, ikaw ay nilalang niya. Kahit wala kang kaligtasan, kailangan mo siyang sambahin. Kaya lang ang pagsambang tinatanggap ng Panginoon, ito yung mga pagsambang nakalulugod sa Kanya. Ito yung nag-iba ng diwa at pag-iisip, naghayi ng kanyang buhay, at buhay na banal at nakalulugod sa ating Panginoon. So, yan po mga kapatid, isa yan sa layunin ng church, ang magbigay ng karangalan, magbigay ng kapurihan, at patuloy na sambahin siya sa espiritu at katotohanan. Kaya kung tayo po ay naging Kristiyano, madali natin itong gawin. Kasi meron tayong ipinagpapasalamat sa ating Panginoon, lalo higit yung natanggap nating grace o yung biyaya. At dahil sa biyaya na yon, nakatawag tayo sa Kanya ng Ama at naging bahagi tayo ng isang katawan ng ating Panginoon. So mahalaga po nakabilang tayo sa church kasi nga po pagdating po ng panahon ng rapture, yung unang bubuhayin niya sa kanyang pagparito ay yung mga nananalig sa kanya kapag pag inabot niya tayo na tayo ay nakalibing na, patay na, bubuhayin niya tayo. At kapag dumating sa bukas at tayo buhay pa, sabi, sasalubungin siya ng mga taong na nagbibigay ng pagpupuri sa kanya. Kaya nga, ang pagparito ng Panginoon ay dito niya tatanggapin lahat ng ating parangal sa kanya. Kaya mga kapatid, maliwanag naman ang
kailangan nating sambahin at purihin ang Panginoon dahil siya yung ating creator, siya yung lumalang sa atin. So, hindi lamang church, pero ang church sa isa dapat na inaasahan lagi na magpuri sa ating Panginoon. So, mga kapatid, nawa ay nakita natin na isang layunin din ng iglesia o isang magiging responsibility ng iglesia o ng church ay sambahin at bigyan ng karangalan ang Panginoon at lalo higit ang purihin natin siya. So, hanggang sa muli po mga kapatid, dagdagan pa natin ano pa ba yung dahilan kung bakit ah, nagtatag siya ng iglesia. Ano pa ba yung mga layunin, ano pa ba yung mga responsibility ng mga miyembro ng katawan ng Panginoon. So, purihin natin ang Panginoon muli at sa pamamagitan ng kapirasong oras na ito, nawa ay nakatulong na itong munting video na ito para sa kaalaman ng lahat kung paano at ano yung karapat-dapat na pagsamba sa Diyos bilang mga tinawag. Sa susunod muli nating pagkita-kita ay hayaan niyong dagdagan ko pa ang inyong kaalaman sa susunod na linggo pa. So, pagpalain po tayo ng Panginoon. God bless po sa inyong lahat at purihin ang Panginoon sa buhay.